Patunay. Chuchen, ikaw na napakasamang tao. Ngayon, papaluin kita. Bayaw. Ako ito. Tumahimik ka. Dapat mo rin akong tawaging bayaw. Buntis ang kapatid ko. Pati ba naman ikaw, nagsusugal ka pa rin? Tao ka pa ba? Xiao Yun. Hindi ba ikaw? Xiao Yun. Naalala ko. Dahil nagsugal ako at nabaon sa utang. Ibinenta ko ang bahay na iniwan ni na tatay at nanay. At nakipaghiwalay siya sa akin. Pero hindi pa rin ako niya lubusang mabitawan. Palihim siyang bumalik. Pero sa huli, nauwi sa wala. Isang bangkay, dalawang buhay. Muling nabuhay ako. Chuchen. Ngayon, dapat makipaghiwalay ka na kay Xiao Yun. Noong una, ako ang naging tanga. At napahamak si Xiao Yun. Ngayon na may pangalawang pagkakataon ako. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay ni Xiao Yun. Bayaw Xiao Yun. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nanunumpa ako. Hindi na ako muling magsusugal. Pagkakataon. Kaunti pa ba ang mga pagkakataon na ibinigay sa iyo ni Xiao Yun? Nandito na sa may pintuan ang mga taong dapat mong bayaran. May maibibigay ba silang pagkakataon sa iyo? Bayad ka na ngayon din. Chuchen, lumabas ka kung matapang ka. Gusto mo bang tumakas? Walang labasan. Sinasabi ko sa'yo. 1,000, walang bawasan ni 1 sentimo. Kung hindi, huwag mong isipin na makakalabas ka sa pinto na ito. Tama, pati ang 800 piso namin. At sa akin din. Huwag kayong magpanik. Bigyan niyo ako ng ilang araw. Ang utang ko sa inyo. Babayaran ko rin. Puy. Bayaran mo. Ikaw na sugapang sugalero, saan ka kukuha ng pambayad? Naniniwala ba kami sa sinabi ng isang sugarol? Sa bibig mo, kasabayad. Pero sa totoo lang, sa sugal mo lang din dadalhin ang inutang mo. Hayaan na natin siyang makalusot ngayon. Mas lalo pa siyang hindi makakapaglabas ng pera. Bayad ka na ngayon din. Dapat bayad ngayon. Kung hindi, makakatakas ang batang ito. Saan kami kukuha ng pera? Nga. Aling Zhang, huwag po kayong mag-alala. Hindi ako tatakbo. 3 araw lang po. Ang utang ko sa inyo. Walang kulang kahit 1 sentimo. Ni 1 sentimo, hindi ko kulangin, Chuchen. Ha? Hindi lang 3 o 500 piso ang utang mo sa akin. Kundi 15,000. Ano ang ipambabayad mo? Hi! Sa tingin ko, ang mumurahing bahay na yan ay may kaunting halaga pa rin. Baka pwede na akong pumayag na magbigay ng palugit. Napilitan lang akong tanggapin. 15,000. Chuchen, may hangganan din ang pagyayabang mo. 15,000. Kasing bilis pa ba nang magnakaw sa bangko ang 3 araw? 15,000. Xiao Yun. Chuchen, talagang may utang ka pang 15,000. 15,000. Sa buhay kong ito, kahit isang taong mayaman, hindi ko pa nakita. Si Chuchen na sugalero na yan, may utang pa pala na 15,000. Noong una, mahilig din akong magsugal. Pero hindi naman sa isang iglap ay makakautang ako ng 15,000. Ngayong naalala ko, malinaw na nilagay niya ako sa bitad. Ang pakay niya ay ang lumang bahay na ito. Chuchen, sarili mong kamay ang naglagay ng pirma mo riyan. Ano, hindi mo na aminin? Aaminin ko. Bigyan mo ako ng ilang araw. Ibabalik ko ang pera. Ibabalik. Saan mo naman kukunin ang ipambabayad? 15,000 iyon. Chuchen, huwag mong sabihing ipagbibili mo talaga ang bahay na iniwan ni na itay at inay. Naiwan lang iyan sa atin na huling alaala nila. Chuchen, kung mangahas kang ibenta ang bahay. Makipaghiwalay na tayo. Xiao Yun. Huwag kang mag-alala, hindi ko ibebenta ang bahay. At hindi na ako muling magsusugal. Heh. Haha. Hahaha. Narinig niyo ba yan? Sabi raw niya hindi na siya magsusugal. Chuchen. Ilang beses mo nang sinabi yan, baka nga 800 beses na. Naniniwala ka pa ba sa sarili mo? Hujon. Saan galing ang promissory note na utang na 15,000 na ito? Alam mo iyan sa sarili mo. Pinipilit mo talaga ako. Wala kang mahahawakan ngayon. Chuchen, gusto mong takasan ang utang. Sabi ko na ngang tanggap ko ang utang ko. Pero gusto ko ng pera.
Bumalik ka sa loob ng 3 araw. Haha, maniniwala ba kami sa sinabi ng isang basurang sugalero na gaya mo? Maging baboy, nakakaakyat ng puno. Ako pa kaya, makakatakbo ako ng bahay na ito. Hujun, kung sa loob ng 3 araw ay hindi pa rin ako makabayad. Sa'yo na ang bahay na ito. Pipirma ka ba o hindi? Sige, yan ang sabi mo. Ikaw na inutil. Tingnan ko nga kung saan ka kukuha ng 15,000. Lenwe. Maghiwa-hiwalay na tayo. Lenwe. Chuchen, sino ang nag-utos sa iyong sumagot sa kanila? Ipinagbili mo ang bahay na ito. Saan titira si Xiaoyun? Xiaoyun, tara na. Isasama kita pauwi. Wala nang pag-asang magbago ang sugalerong iyan. Sa loob ng 3 araw, saan ka kukuha ng 15,000? Chuchen, gusto mo na naman bang magsugal? Xiaoyun, sabi ko na. Hindi na ako magsusugal. Alam kong dahil sa pagsusugal ko. Marami na akong kasinungalingang nasabi. At maraming beses na rin kitang naloko. Pero totoo ito ngayon. Kung tama ang alaala ko. Ang ilang walang kwentang garapon ng atsara na ito ay mga antigong piraso. Noong nakaraang buhay, matapos kunin ni Hujun ang bahay ng pamilya ko. Pagkaraan lang ng ilang panahon, hindi ko sinasadyang natuklasan na antigong bagay pala ito. At naibenta ko agad ng ilang libo. At hindi lang sa bahay ko. Karamihan sa gamit ng mga tao sa nayon ay mga salinlahi ng ipinapasa. Marami akong mahuhukay na magagandang bagay. Naabuso na yata ang ulo mo, Chuchen. Ano bang ginagawa mo? Chuchen. Nasiraan ka na ba ng bait? Malapit nang maubos ang laman ng bahay. Ikaw na ang naghanap ng huling mga atsara. Ano ang kakainin natin? Gusto mo ba talagang malagay kami sa hukay bago ka sumaya? Xiaoyun. Paniwalaan mo ako kahit minsan. Ang mga sisidlang ito, mas mahal pa kaysa sa mga atsara sa loob. Kailan ka pa magpapatuloy sa kalokohan mo? Chuchen. Kahit hindi mo ako pakialaman, kailangan mo ring isipin ang bata sa sinapupunan ko. Xiaoyun. Inaalala kita. Inaalala ko rin ang anak natin. Kaya mas kailangan kong sunggaban ang pagkakataon. 3 araw. 150,000. Yan ba ang sinasabi mong pagkakataon? Paano kita paniniwalaan yan? Hindi ka ba pwedeng maayos na maghanap ng trabaho? Maghanap ka ng trabaho. Kahit mababa ang sahod. Babayaran mo rin ng dahan-dahan. Mas kaya pa kitang tingalain. Xiaoyun, Kinhay. Alam kong hindi kayo naniniwala sa akin. Pero totoo ang lahat ng sinabi ko. Ang mga sisidlang ito. Mga antigong gamit. Malaki ang halaga. Ha, mga antigong gamit. Chuchen. Pwede ka bang magising na? Lagi ka na lang naangarap ng bigla ang yaman. Anong mapapala mo? Alam kong hindi ko kayo mapapaniwala. Pwede kang sumama sa akin. Subukan natin. Walang bayad. Kung hindi lang talaga antigong gamit ang mga yan. Lalabas agad ako para maghanap ng trabaho. Magtatayo na lang ako ng laryo. Ipagawa mo sa akin ang kahit ano. CJ. Sasama ako sa'yo. Pero malinaw muna tayo. Kung hindi rin kita papayagang gumawa ng kahit ano. Si Xiaoyun ang hihiwalay kay Chuchen. Ano na ngayon ang mangyayari kay Chuchen? Wala na kinalaman sa amin. Sandali lang, sandali lang. Kuya. Hintayin na lang natin kung ano ang sasabihin ng may-ari. Huwag na kayong maingay. Lenwe. Nasa kabila ang nagtitinda ng karne ng baboy. Boss. Ang dalawang magagandang bagay na ito. Tingnan niyong mabuti kung magkano. 2 basag na sisidlan. Walang halaga. Gusto mo bang ibenta? 3 yuan isa, kukunin ko na. Chuchen. Narinig mo ba? 3 yuan. Hindi pa nga sapat pambayad sa pamasahe papunta sa lungsod at pabalik. Gusto mo pang mangarap ng pagyaman ng biglaan? May masasabi ka pa ba? Hindi marunong umunawa ng halaga ang may-ari na ito. Palitan na lang natin ng ibang tindahan. Ay, grabe. Ginoo, huwag po kayong magmadali. Parang napadaan lang sa akin. Siguradong antigong gamit na ito. Ha? Talagang antigong gamit. Hindi nga ba at parang napadaan lang sa inyo? Makakasiguro kayo. Binata. Ang basurang ito talaga ay tunay na antigong walang mali. Pero hindi pa naman ganoon katagal.
Katamtaman lang din ang pagkakaimbak. Hanggang 2,000 lang. Hindi na dapat dagdagan pa. 2,000? Ano pa ba ang pag-uusapan? Kung hindi sincero ang boss, di wala na. Chuchen, nababaliw ka na ba? 2,000? Hindi mo pa rin ibebenta. 2,000? Kahit 10 beses pa, halos wala rin ang dagdag. Chuchen, akala mo ba talaga may halaga ang basurang iyan? Nataon lang na namali ang tingin ng boss. Sanay silang kumita sa ganitong klase ng transaksyon. Pwedeng magkamali ang tingin. Sandali ka muna. Bibilangin ko hanggang 3. Siguradong lalabas iyan. Nakikiusap na nga akong ibenta mo. Huwag ka nang palusot pa. 3. 2. Sandali. Dahan-dahan lang. Boss, huwag po kayong magmadali. Ganito. Magkano po ang presyo ninyo? Boss, hindi ba sabi ninyo mababa ang halaga nito? 2,000? Hindi ba dapat hindi na madagdagan? Balak ko pa sanang pumunta sa ibang tindahan para tumingin. Ay, ang linaw ng sinabi ninyo. Sa akin pinakapatas ang presyo. Boss, kung ganito magbigay kayo ng presyo. 20,000. Kahit kulang ng kaunti, hindi ko ibebenta. Chuchen, nababaliw ka na ba? Hindi naman tanga ang mga tao. 20,000 para bilhin ang basurang iyan. Boss, huwag niyong pakinggan ang kalokohan niya, 2,000 lang iyan. CJ, 20,000 isang piraso. Boss, marunong kayo sa negosyo. Mataas na ang presyong iyan. Pero may tubo pa rin ako. Ay. Ang saya nito, boss. Akin na ang mga gamit na yan. Haha, kuya. Sa susunod may maganda pa akong dadalhin sa inyo. Kahit hanapin niyo ako. Kapag natanggap mo na talaga ang 2,000. Mali. Hindi 2,000. 4,000. Kinhay. Ngayon may duda ka pa bang nagsisinungaling ako? Ano ang ginagawa mo? Alam kong mababa ang tingin mo sa akin. Pero nitong mga nakaraang taon, malaki na ang utang ko. Ang ilan doon. Palihim mong tinulungan akong bayaran. Lahat yan alam ko. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ko matanggap na pinahihirapan mo ang kapatid ko. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. May utang pang 15,000, kulang pa ng 11,000. Ano ba, nagpapanggap ka pang may malaking pera? Huwag kang mag-alala rito. Sa baryo natin, halos bawat bahay ay may mga lumang gamit. Para sa kanila. Lahat iyon basura at sirang gamit. Pero ako lang ang nakakaalam. Ano ang mga basurang ito? Ano ang mga mahalagang bagay? Xiao Yun. Sinabi ko na. Hindi na ako magmamay. Alam ko na nagkamali ako dahil sa sugal. Marami na akong nasabi na kasinungalingan. Marami na kitang naloko. Pero sa pagkakataong ito. Totoo ito. Noon, tuwing nagsisinungaling siya. Lahat puro pangako lang. Wala siyang kahit kaunting paninindigan. Sa pagkakataong ito. Parang iba na yata. Hindi man mabenta ang 2 balde na yon. Basta hindi na siya maglalaro. Makakaraos ang buhay natin. Hindi ako takot sa hirap. Ang kinakatakutan ko ay wala akong makita na pag-asa. Xiao Yun. Nandito na kami. Ay. Kuya. Chuchen. Ano ito sa inyo? Xiao Yun. Talagang naibenta ang mga paso ng suka. Isang 2,000. 2 na yon, 4,000. Ang mga paso na yon. Talagang may halaga pala. Ano sa tingin mo? Naniniwala ka na ba sa akin sa pagkakataong ito? 4,000 lang ang nakuha natin sa bentahan. Nakalimutan mo ba na may utang pa tayo na 15,000? Kung hindi pa mababayaran sa loob ng 3 araw. Mawawasak na ang pamilyang ito. Kuya, hindi mo ba siya bantayan? Baka lang magwaldas na naman siya ng pera. Ano ba ang ginagawa mo? Xiao Yun. Buntis ka pa. Hindi pwedeng puro suka ang kainin.
Kailangan mo ring kumain ng kaunting karne para sa lakas. Tungkol sa pera, huwag kang mag-alala. Na naman Xiao Yun. Mukhang nagbago na talaga si Chu Qian sa pagkakataong ito. Mahina ang katawan mo, kailangan mo pang alagaan. Siya. Marunong na siyang magmalasakit sa kapwa. Ang 2 paso ay naibenta sa halagang 4,000. Hindi pa nga iyon sapat pambili ng bigas at karne. May higit 39,000 pa tayo. Kukunin ko lang ang 1,000, magagamit ko iyon. Ang natira ay sayo na. Ikaw. Talagang ipinagkatiwala mo sa akin ang pera dito. Hindi ko ipinagkakatiwala sayo. May bahagi ka rin sa pamilyang ito. Pera mo rin ito. Noon, ako ang nagkamali, Xiao Yun. Mula ngayon, ikaw na ang hahawak ng pera sa pamilyang ito. Itatabi ko muna ito para sayo. Yuh! Sige na, huwag na kayong magtalo. Ang 2 paso ni Chu Qian ay naibenta sa halagang 4,000. Pero kulang pa rin ng 11,000. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Siguradong marami pang lumang gamit sa nayon. Hindi alam ng mga tao na mga antigong bagay yon. Itinuturing lang nila yung basura. Bibilhin ko yon ng mura. Tapos ibebenta ulit. Hindi lang natin mababayaran ang utang. Kikita pa tayo. Hindi ba pagtatrabaho iyon na parang bagong simula? Kakayanin kaya yon? Bakit hindi? Kinhay, kailangan ko pa ng kasama. Gusto mo bang sumama sa akin? Pinaghirapan natin ang pera, 50-50. Ayos, binabantayan lang kita. Para hindi ka magsalbahe. Pero hatiang kita, ayos na. Hindi naman ako marunong sa antigong bagay. Konting hirap lang. Hindi ako makakakuha ng ganoon karami. Ikaw na lang ang magbigay ng kahit kaunti. Gamitin mo ito para ayusin. Xiao Yun. Ano na naman ang ginagawa mo? Iyan ang dot mo. Ang kumot na ito, dot mo iyan, Xiao Yun. Ang dote ay proteksyon lang. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, pwede. Mas mahalaga pa ito kaysa anumang proteksyon. Ha? Xiao Yun. Salamat sa inyo. CJ. Bukas, ilagay mo na ito sa 3 gulong. Makapalang kumot na ito. Kahit ipasok mo roon, hindi masisira. Ayos, Xiao Yun. Salamat. Hindi na kailangang magpasalamat sa atin. Ano na naman ang ginagawa mo? Pupunta ka ba para mangolekta? Baka hindi sapat ang perang dala mo. Perang iyan, dala mo na lang. Hindi ka ba natatakot na kunin ko ang pera at tumakbo ulit sa sugal? Nagtitiwala ako sa'yo. Chuchan, nailabas na ni Xiao Yun lahat ng ipon sa bahay. Kung hindi ka kikita, hindi kita palalampasin. Makakapagkita ka, sigurado yan. Noon, nang matuklasan ni Hujun na antigong piraso ang isang inasnan na garapon, naubos niya ang lahat ng lumang gamit sa nayon. At kumita ng malaki sa bentahan. Kaya niya. Kaya ko rin. Bilisan mo tingnan. Mukhang hindi maisip ni Chuchan, ang lasenggong adik sa sugal na yon, natatakas pa siya sa 3 gulong. Tatakas. Walang laban. Harangin mo siya.
Kinhay, kalabog naman. Nakakabingi ang inay, sino ba ang nakakaalam kung ano na naman ang binabalak natin? Mangungulekta ng basurang kalakal tapos sisigaw ka pa. Hindi ko kayang lokohin ang taong ito. Hindi tayo nagnanakaw o nagnanakaw ng kapwa. May itatapon ba siyang gamit? Ikaw na ang sumigaw, ako na ang tatapos. Namumulot lang ng sirang gamit. Sino ba ang may lumang gamit na ayaw na? Binibili namin ng mataas ang presyo. Chu Chen. Saan ka pupunta? Baka gusto mong tumakas. May tao. Si Chu Chen na lasinggong adik sa sugal, tatakas. Ha? Chu Chen. Ikaw na walang hiya. Talagang gusto mong tumakas. Hindi ako tatakas, Chu Chen. Hindi ako tatakas. Saan mo dadalhin ang tatlong gulong na yan? Matagal na kitang binabantayan sa bungad ng ngayon. At heto, nahuli rin kitang eksakto. Nasa sasakyan pa si Kinhay. Kung gusto ko talagang tumakas, bakit ko pa siya isasama? Si Kinhay pa nga ang kuya ni Xiaoyun. Paano ko siya iiwan at tatakbo na lang? Ano ngayon ang gagawin mo? Huwag mong kalimutan. Utang mo pa sa amin ang pera. Tama. 3 araw. Kapag hindi mo mailabas, isasangla mo ang bahay. Kumita lang talaga ako ngayon. Sino bang may mga lumang gamit na ayaw na? Ilabas mo na ang lahat. Ako, si Chu Chen, ay bumibili ng pakyawan. Chu Chen, ang sabi mo kikita ka raw sa pagbili, hindi ba pag-scrap lang ang ginagawa mo? Lenwei. Hahaha. Chu Chen. Ipinagyabang mo pa sa pantalan na sa loob ng 3 araw, babayaran mo raw ako ng 150,000. Akala ko pa naman may ibubuga ka. Kaya pala, pang-scrap lang. Ha? Chu Chen. Talaga bang pagbili ng scrap ang balak mong pagkakitaan? Hindi scrap. Bibili ako ng ilang lumang gamit. Halimbawa, mga lumang kasangkapang hindi na magamit sa bahay. Mga lumang bangko sa kusina. O sirang relong pambisid. Teka. Hindi ba't scrap pa rin yan? Chu Chen, napupunta na sa kawalan ang ulo mo. Bakit di ka nalang maghanap ng pera at mag-scrap? Kinhay, ano bang kaingay mo dyan kasabay niya? Scrap lang naman, magkano ba ang kikitain niyan? Lenwei. Sabi ko na sa inyo eh. Ang palamunin na to si Chu Chen, wala nang silbi. Kung hindi mag-scrap, ano pa ang kaya niyang gawin? Dapat talagang pagtrabahuhin siya ng husto. May mabubuo ba sa ganyang palpak? Sa tingin ko, lubog na siya. Pinapatagal lang niya ang oras. Scrap lang naman, magkano ba ang kikitain niyan? Hi! Chu Chen, ang buhay mo yata ay pang-scrap na talaga. Mas mabuti pang ibigay mo na sa akin ang bahay ng maaga. At ilipat na lang sa tapunan ng basura. Doon, puro basura lang din na katulad mo. Sabi ko, 3 araw. Pagdating ng oras, kung wala akong maibayad, bahay ang bahala mong ipasya. Pero ngayon, ano ba ang pakialam mo? Hindi ka pa naman ang may hawak. Lenwei. Mga kasama. Ako, si Chu Chen, ay tumutupad sa salita at sa gawa. Sa loob ng 3 araw, ni 1 sentimo na utang ninyo ay hindi mababawasan. Siguradong mababayaran ko. Kung may kahit anong lumang gamit sa bahay na ayaw ninyo, ilabas ninyo. Bibilhin ko ng sabay-sabay. May pera na ako, bibili na ako. Chu Chen, seryoso ka ba sa pagbabayad? May peke pa ba sa perang nasa kamay mo? Basta lumang gamit lang. Kung may halaga, ako, si Chu Chen, ay bibilhin ng pakyawan. May ganito pa palang kabuting nangyayari. Yung mga sirang kasangkapang tanso at papel sa bahay, matagal nang walang silbi. Ako rin, meron din sa bahay ko.
Chuchan, may kaya ka pa palang bumili ng mga lumang selyo ng bigas. Gusto mo ba? Hindi na magagamit ni Aling Zhang ang mga gamit na ito. Puro basurang bakal at papel lang. Anong silbi niyan? Gusto. Chuchan, gusto mo rin ba yung lamparang minana ng pamilya ko? Lahat niyan gusto ko. Aling Zhang, yari sa pilak ang yuan dato mo. Bibiliin ko ayon sa presyo ng pilak. 3 yuan bawat gramo. Ang isang piraso, ayos lang ba kung 70 yuan? 70. Ayos. Sobra pang ayos. Noon, malaki ang pagbabago ng presyo ng yuan dato. Ang pinakamahal na piraso, umabot pa nga sa mahigit 600,000. Pero ang mga ito, karaniwang klase lang. Tinatayang ilang daan hanggang ilang libo lang ang halaga. Chuchan, magkano kaya mabebenta ang mga selyong ito? Hindi mataas ang halaga ng mga selyo. Ang isang buong set, ilang daan lang. Ang isang piraso, ilang yuan lang. Kung mga selyong ito, 10 yuan bawat isa, bibilhin ko na. Ay! 10 piso lang. Hindi pa nga umabot ng 10 piso. Noon, hindi man lang magamit. Ngayon, parang basahan na lang. Chuchen. Ang kabinet na ito, meron na yon noong buhay pa ang lola ko. Magkano ang tingin mo dyan? May alaala ako sa kabinet na ito. Bagaman matagal na ang edad. Pero pangkaraniwan lang ang pagkagawa. Mga 10,000 lang ang halaga nito. Karamihan sa lumang gamit sa nayon, ganyan lang ang presyo. Pero bumabawi sa dami. Pero ang pinakamahalaga ay yung mangkok na mula sa Tang Dynasty. Noong nakaraan, naibenta yon sa 200 milyon. Hindi ko alam kanino napunta ang mangkok na yon. Mang Li, ang kabinet na ito, bigyan ko kayo ng 100. Sige ba? CJ. Kuya Jun, dalhin nyo na lang ang lumang kabinet na yan at sunugin, sayang lang sa lakas. Si Chuchan, magbibigay pa ng 100, nabaliw na yata. 100 at 700. Kuya Jun, saan naman kukuha ng pera si Chuchan para bilhin ang mga basurang yan? Hindi kaya talagang may paraan siyang makakabuo ng 15,000. Hindi ka pangagising. Sa loob ng 3 araw, 15,000. Mas mabilis pa sa pagnanakaw sa bangko. Tama ang sinabi ni Kuya Jun. Kung gayon, bahala na siya. Wala nang pakialamanan pagkatapos nito. Chuchan, magkano ang halaga ng banga na ito ngayong gabi? Chuchan, sobra ka na rin ata sa pagkahangin. Ang banga, tatanggapin mo rin. Ano bang alam mo? Ang bangang ito, siya na yata ang pinakamataas ang halaga sa batch na ito ng lumang gamit. Hindi bababa sa halagang ito. Kapag nakuha mo ang bangang ito, 10 o 11,000, tapos na. Tio Chen, itong banga, 20 lang, kunin nyo na. 8,000. 8,000, hehe. Kapag naibenta na ang batch na ito ng antigong gamit, mababawi na ang utang. Ay. Hujun, ano ba nang ginagawa mo? Chuchen. Ako pa nga ang tatanungin kung ano ang ginagawa mo. Chuchen. May pera ka naman, bakit hindi mo muna ibayad sa utang? At bumili ka pa ng mga kalat na ito. Ano bang pakay mo talaga? Hujun. Sinabi ko na. 3 araw pa bago ako magbayad. Huwag niyong arawin ang 3 araw kong iyon. Saan mo kinuha ang napakalaking pera na yan? Mga kasama, nakita niyo naman. Katabi lang ni Chuchan, may hawak na siyang malaking pera. Hindi bababa sa ilang libong piso. Chuchan, may ganyang kalaking pera ka. Bakit hindi mo muna linisin ang utang ng lahat? Kundi nagbubuhat ka pa ng mga kalat na ito. Baka gusto mo lang kaming takbuhan. Nga. Bakit parang hindi tama ang dating nito? Na, Chuchan. Kung may pera ka, dapat utang ang inuna mo. Hindi kaya gusto talagang tumakbo ni Chuchan sa utang. Pakiusap, maniwala muna kayo sa akin. Hindi ako tatakbo sa utang. Chuchan, kaunti na ba ang mga beses mong tumakbo sa utang? Kung ang mga salitang galing sa sugarol na tulad mo ay paniniwalaan. Ang baboy ay akyat pa ng puno. Ang mga salitang galing sa sugarol na tulad mo, hindi talaga mapagkakatiwalaan.
Chutian, kailangan mong magbayad ngayon. Magbayad, magbayad. Magbayad. Chuchen. Magbayad, magbayad. Kailangan mong magbayad ngayon. Chuchen, ano na ang gagawin mo ngayon? Mas may tiwala pa ang buong nayon sa aso kaysa sayo. Walang naniniwala sayo. Huwag kang mataranta. Magbayad ka ng utang. Mga kasama. Ako si Chuchen. Sinabi ko na. Sa loob ng 3 araw, lahat ng utang ay mababayaran ko ng buo. Chuchen. Ilang beses mo nang sinabi yan? Kailan ka ba tumupad sa salita mo? May pera ka na ngayon. Kaya bayaran mo na ang lahat ng utang mo sa amin. Kung hindi, baka tumakas ka pagkalipas ng 3 araw. Saan ka namin hahanapin? Tama. Aling Zhang. Pag-isipan mong mabuti. Kung talagang ayaw kong magbayad, ako si Chuchen. Bakit ko pagagastusan ang pagbili ng mga ito? Nga. Kung talagang balak ni Chutian na takasan ang utang, dapat kinuha na lang niya ang pera at tumakas. Hindi ba mas madali iyon? Bakit pa siya gagastos sa pagbili ng basurang ito? Ano naman ang silbi nito? Chuchen. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng adik sa sugal na ito? Baka naman. Nagpapanggap lang siya. Simple lang ang plano ko. Sa loob ng 3 araw na ito, kikita ako ng 150,000. At ang perang utang ko sa lahat ay babayaran ko ng buo. Ha? Chuchen. Ano ba ang pinagsasasabi mo? 150,000 sa loob ng 3 araw. Paano? Sa mga sirang gamit na yan? Tama. Sa mga sirang gamit na ito. Hahaha. Chuchen. Nabaliw ka na ba? Pati ang sirang palayok na pang-ihi ay inilabas mo. Kapag pinagsama-sama ang mga sirang gamit na ito, kahit ang namimili ng kalakal na patapon ay hindi tatanggap nito. Sino ang nagsabing walang tatanggap? May tatanggap nito. Chuchen. Huwag mong sabihin gagamitin mo ang palayok na pang-ihi para magpakulo ng tubig na inumin ng asawa mo. Hahaha. Ano ang sinabi ninyo? May mali ba sa sinabi ko? Bitbit ang isang sirang palayok na pang-ihi, sinasabi mong mababayaran mo ang utang. Akala mo ba mga hangal kami? Hujon. Kung paano ako kikita ng pera ay nasa akin na. Pero malinaw ang napagkasunduan natin. Pagkalipas ng 3 araw, magbabayad ako ng utang. Kung hindi ko mabayaran, mapapasa iyo ang bahay. Ikaw ang lumagda sa kontrata. Ano? Itatanggi mo pa? Chuchen, tigilan mo ang pagmamatigas. Sa buong buhay mo, taga-ipon ka lang ng basurang walang halaga. Magbayad ka ng utang. Sa tambak na sirang gamit na yan. Tama. Chuchen, ibigay mo na ng maayos ang bahay. Huwag mong sayangin ang oras ni Kuya Hu. Hindi mo na kailangang mag-abala. Tumigil ka dyan. Ano ang ginagawa mo? Sinira mo ang mga gamit ko. Aalis ka na lang basta. Hindi ganoon kadali. Lene. Sabi ko na, Chuchen. Bakit mo kinokolekta ang mga sirang gamit na ito? Kaya pala peke lang ang pakay mo. Kaya pala ang laki ng kinikita mo. Ano ang sinabi mo? Binili ko ang lahat ng ito gamit ang sarili kong pera. Pagdating mo, pinagkakalat mo agad ang mga gamit ko. Hindi mo ba babayaran? Sino ang magbabayad?
Hindi naman ako humihingi ng malaki. Magkano ko binili ang mga ito? Bayaran mo lang ang orihinal na halaga. 30,000. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Chuchen. Chuchen, ang bunto ng kalat mong iyan. Kahit isang kusing ay hindi sulit. Lenwe. Huwag mo namang sabihin yan. Hindi rin madali para kay Chuchen na makuha ang mga basurang iyan. Chuchen. Huwag mong sabihin wala akong pakialam sa katarungan. Babayaran kita ng 5 sentimo. 5 sentimo. Hujon. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Bumili pa lamang kami ng mga gamit na ito. Gumastos na kami ng ilang 10,000. Kinhay. Kung may problema kayo ni Chuchen sa pag-isip, problema niyo yon. Ano ang pakialam ko roon? Ang bunto ng kalat na ito sa paningin ko. Ganito lang ang halaga. Yele, ganoon talaga. Kung magkano ang gusto ninyong ipambayad, bahala kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Dahil gumastos kayo ng 10,000 sa basura, kailangan ba naming maniwala? Kailangan naming akuin yon. Lenwe. Ikaw. CJ. Chuchen, bakit mo ako pinipigilan? Hayop na taong iyan. Dapat siyang bubugin hanggang mamatay. Kapag nanakit tayo ng tao, kahit tayo ang nasa tama, tayo pa ang magmumukhang mali. Pero hindi rin pwedeng basta na lang natin siyang paalisin. Wala tayong magagawa. Walang nakaalam na mga antigong gamit ang mga ito. Sa paningin nila, bunton lang ito ng sirang gamit. Kahit magsumbong tayo sa himpilan ng pulis, pinakamalaki na ang maipababayad niya sa atin ay ilang dosenang piso. Mas mabuting tignan natin kung alin pa ang may halaga. Ibenta natin sa anumang halagang makukuha. Boss, magkano pa ba talaga ang halaga ng mga ito? Ay! May edad ang mga gamit mo. Pero bakit naging ganito kasira? Lalo na itong palangganang pansarili. Napakapino ng pagkakagawa. Tingin ko pag-ari ito ng pamahalaan noon. Kung hindi ito sira, maaari itong umabot sa ganitong halaga. Ay! 80,000. 200 lang ang pinakamataas. 200. Paano naman ang iba? Mayroon pa itong mga yon at mga yon. Pero tuluyan ng sira ang lahat. Wala nang maibibigay na malaking halaga. Pero itong ilang yuan dataw. Bibilhin ko sa halagang 1,000 bawat isa. Ang lahat ng perang papel na ito kapag pinagsama. 500. CJ. Sige nang sige, saan abot yan? 10 lang lahat ang yuan dataw. Hindi pa nga mababawi ang puhunan. Kailangan pa rin nating maibenta. Ganyan talaga ang mga antigong gamit. Nagiging pera lang iyan kapag naibenta. Kung hindi ibebenta, basura lang ang mga yan. Hindi naman pwedeng gamitin ang mga ito pambayad sa utang, di ba? Hay! Chuchen. Kuya, nakabalik na kayo. Halika na, kumain ka muna. CJ. Kuya, anong nangyari sa'yo? Hindi naging maayos ang araw na ito. Hay. Kasalanan lahat iyon ni Hujun. Kung hindi dahil sa kanya, makukumpleto sana natin ang pera ngayong araw. Chuchen, ano ba talaga ang nangyari? Totoo ba ang sinabi ni Kuya? Totoo. Pero huwag kang mag-alala. Kumain ka muna. May paraan pa tayo. Chuchen, ganitong oras na. May gana ka pa rin kumain.
30,000 lang ang pinaghirapan nating kitain. Tapos ngayon, ubos na ang lahat. Ayos lang. Babalik tayo para mamili ulit. Paano kung wala tayong makitang antigong bagay? Bukas, mawawala na ang bahay na ito sa'yo. Kung mawala, edi mawala. Kahit mawala ang bahay, pwede naman natin itong bitawan. Ano ang sinasabi mo, Xiao Yun? Hindi ba sinabi mong kapag nawala ang bahay, makikipagdiborsyo ka sa akin? Iyon ay dahil dati, ayaw mong magbago. Wala kang sinasabing totoo. Pero ngayon, alam kong nagbago ka na. Mas mahalaga ang tao kaysa sa bahay. Kahit iniwan sa atin ng mga magulang ang bahay na ito, mas gugustuhin pa rin nilang makita kang ganito ngayon. CJ, kahit ano pa, magsisimula tayong muli. Xiao Yun, huwag kang mag-alala. Makukumpleto natin ang pera, pangako. Kinhay, saan mo nakuha ang mangkok na ito? Ang mangkok na ito. Naku, Chuchen, ano ba ang ginagawa mo? Ngayong araw, isang mangkok mula sa Tang Dynasty Imperial Guild. Ang naibenta sa Guardian Auction sa halagang 200 milyong yuan. Ayon sa tala ng mga eksperto sa sinaunang palayo. Walang duda, ang mangkok na ito ang tinutukoy nila. Walang duda, ang mangkok na ito nga iyon. Iyon mismo ang mangkok na naibenta sa napakalaking halaga. Makalipas ang 20 taon, naibenta ito sa halagang 200 milyong yuan. Kinhay, saan mo nahanap ang mangkok na ito? Chuchen, mangkok natin ito sa bahay. Hindi mo nga alam ang mga gamit sa sarili mong bahay. Chuchen, huwag mong sabihing isa rin itong antigong bagay. Siyempre, antigong bagay ito. At ito ang pinakamahal sa lahat. Chuchen, magkano ang halaga ng mangkok na ito? Ang halagang ito. 200,000. Mali, 200 milyon. Xiao Yun. Chuchen. Hindi mo ba kami niloloko? Kailan ko ba kayo niloko? Ilang beses mo na kaming niloko? Dati yon. Kailan ko kayo niloko ngayon? Sa panahon pa ito ng Tang Dynasty. At galing ito sa imperial na horno. Noon, dinadala ito sa palasyo para gamitin ng emperador. Sa tingin mo ba, hindi ito mahalaga? Gamit ng emperador. Ay, naku, anak ng. Ang mangkok na gamit ng emperador, ginagamit ko rin ngayon. Ano pa ang hinihintay natin? Ibenta na natin agad. Bakit ka nagmamadali? Baka mabasag o magasgas ito. Alam mo ba kung gaano kalaking lugi iyon? Chuchen. Talaga bang 200 milyon ang halaga ng mangkok na ito? Baka higit pa, pero hinding-hindi ko kulang. Chuchen, mag-ingat kayo sa daan. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Kahit mabitawan ko pa ito, hindi mababasag ang mangkok na ito. Ayos, kapag naibenta na ang mangkok. Hindi na tayo kapos sa pera. Chuchen, hindi ako mahusay magbilang. Magkano ba ang 200 milyon? Ano ba, hindi mo man lang alam kung magkano ang 200 milyon? Bakit ganoon ka kasabi? Hihihi. Iyong bahay natin. Ilang libong bahay ang mabibili sa 200 milyon? Ha? Ano, ilang libong bahay? Pwede na nating bilhin ang buong bayan. Napakalaking halaga niyan. Kahit ipupok natin ang pera, mapapabagsak natin ang tarantadong si Hujon. Dumating na naman si Ginoong Chu. May dala ka na namang magandang bagay. Siyempre, hindi ito ordinaryong kayamanan. Yung galing sa opisyal, ano nga ba yon? Ginamit pa ito ng emperador. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoong kagamitang pang-emperador ito. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Kung ginamit ito ng emperador, paano naman ito napunta sa kamay ko? Ordinaryong mangkok lang ito. Luma nga lang. Mukhang mula ito sa Tang Dynasty. Hindi ba, Chuchen? Kagabi, sinabi mo rin na. Ganoon nga. Na isa itong pambihirang kayamanan. Kahit totoong mayroon ka nito, hindi ito kayang bilhin ng maliit kong tindahan. Tiyak na mula ito sa Tang Dynasty.
Kung talagang nais mong ibenta ito sa halagang 300,000. Ano, 300,000 lang? Boss, alaala ito na iniwan ng lolo ko. Kung hindi lang kapos sa pera ang pamilya namin, hindi ko rin ito kayang pakawalan. Ganito na lang, isanla ko ito sa iyo sa halagang 200,000. Pagkaraan ng isang buwan, tubusin ko sa halagang 300,000. Ayos ba? Talaga, 200,000 ang sangla, tapos 300,000 ang tubo sa pagtubos. CJ, kumita na rin ako ng 100,000. Pumirma ka na. Chuchan, nababaliw ka na ba? Mangkok na nagkakahalaga ng 200,000,000, 200,000 lang ang hinihingi mo. At kahapon, malinaw mong sinabi na ginamit ito ng emperador. Bakit mo ako pinigilang sabihin iyon kanina? Ang mangkok na yon ay hindi maaaring ibenta. Maaari lamang itong isanla. Hindi ito maaaring ibenta. Chuchen, ano ba ang ibig mong sabihin? Kung hindi pala ibebenta, bakit pa tayo pumunta rito? Kung hindi natin ibebenta ang bahay, ano ang gagawin natin? Kinhay, pag-isipan mo. 200,000,000. Kahit ibenta pa ang tindahan ni boss, hindi pa rin naabot sa ganoong halaga. Kaya hindi maaaring ibenta ang mangkok na ito. Maaari lamang itong isanla. Kapag nabayaran na natin ang mga utang, tutubusin natin itong muli. Sa hinaharap, pagkalipas ng 20 taon, saka pa lamang matutuklasan ng mga tao ang tunay na halaga ng mangkok na ito. Kung ibebenta natin ngayon, 300,000 lang ang makukuha natin. Kaya pala ganoon. Pero paano kung pagdating ng araw? Peke pala ang mangkok na ibinigay niya sa atin. Ano ang gagawin natin? Napakaikli ng panahong mayroon tayo. Wala siyang sapat na oras para gumawa ng peking mangkok. Bukod pa roon, nakahanda rin ako. Huwag kang mag-alala. CJ, magaling kang dumiskarte. Panatag na ako. Tara na. Umuwi na tayo. Bayaran muna natin ang mga utang. Tara, umuwi na tayo. Bayaran muna natin ang mga utang. Tatlo. Chuchan, bakit ngayon ka lang? Inangkin ni Hujun ang bahay niyo. Ano ang sinabi mo? Lene. Hujun, anong ginagawa mo rito? Naniningil ako ng utang. Hehe, 3 araw na. Nasaan ang pera? 3 araw ang napagkasunduan. 2nd araw pa lang ngayon. Bakit ka nagmamadali? Pumirma ka na. 1 araw lang. Kahapon ang unang araw. Hindi ba ngayon ang 3rd araw? Kinyon, hindi ka ba tinuruan ng asawa mong magbilang? Wala si Chuchan. Wala siya. Baka tumakas na siya. Wala si Chuchan. Wala siya. Baka tumakas na siya. Umalis siya para maghanap ng pera. Babalik siya ngayong gabi. Hahaha, narinig niyo yon. Sabi niya, babalik si Chuchan. Nagsusugal na naman ang walang kwentang adik na si Chuchan. Ilang beses na niyang sinabi sa mesa na huling laro na yon. Ilang beses na siyang nangakong maghintay pa ng 3 araw sa harap ng mga pinagkakautangan. Kailan ba niya tinupad ang salita niya? Hahaha. Makinig kayong lahat mga kababayan. Ang walang kwentang sugarol na si Chuchan ay may utang na 150,000. Iniwan niya ang asawa niya rito para magmukhang may paninindigan siya. Samantalang siya, naglaho na parang bula. Sabi ko sa'yo, Aling Zhang. May utang din siyang 1,000 piso sa akin. 3 buwan na niyang ipinagpapaliban. Noong nakaraan, 3 araw daw. 3 araw ng 3 araw. May 800 din siyang utang sa akin. Tama. Tuwing nakikita niya ako, lagi niyang sinasabing malapit na, malapit na. Malapit na raw pero kalahating taon na. Walang isang totoong salita sa bibig ni Chuchan. Totoo na ito sa pagkakataong ito. Kapag sinabi ni Chuchan na 3 araw talaga. Totoo na ito sa pagkakataong ito. Kapag sinabi ni Chuchan na 3 araw talaga. Ay, na. Kailan ba siya nagsabi ng hindi totoo? Noong nakaraan, lumuhod siya sa harap ng sugalan at nakiusap na bigyan ko pa siya ng palugit. Hawak-hawak ang luha at sipon niya. Sabi niya, huling pagkakataon na. Talagang huling pagkakataon na raw. Pero ano ang nangyari? Kinabukasan, bumalik na naman siya sa mesa. Ang pulang tatak na mismong itinak ng asawa mo. Hindi mo kayang bayaran ngayon. Akin na ang bahay na ito. Hujon. 3 araw ang sinabi ni Chuchan. Ipinangako niya yon sa akin. Sa pagkakataong ito, tutuparin niya yon. Iyan ilang beses ko nang narinig ang mga salitang iyan mula kay Chuchan.
Baka mahigit 1,000 beses na o 800 man lang. Kailan ba siya nakapagbayad kahit 1 sentimo? Tama, kung makabayad ng utang si Chuchan. Pati tandang ay manganganak ng itlog. Hindi ganoon, nagbago na talaga si Chuchan. Magbabayad siya. Hahaha, ano ang ipambabayad niya? Umaasa sa pagbebenta ng mga lumang kalakal. Kahit mag-ipon siya habang buhay, hindi niya mabubuo ang 150,000. Xiao Yun, magising ka nga. Ang lalaking yan. Sa sugalan, pati damit niya ay kaya niyang ipatalo. Umaasa ka pa rin bang magbabayad siya ng utang? Qin Yun. Anong klaseng lalaki ba ang asawa mo? Wala ka ba talagang alam sa sarili mong sitwasyon? Noong pinakasalan mo siya. Sabi ng buong nayon, nagbulag-bulagan ka. Kumusta na siya ngayon? Napatunayan na, hindi ba? Maaari niyong sabihin ang kahit ano tungkol sa akin. Pero sa pagkakataong ito, talagang nagbago na si Chuchan. Talagang nagtatrabaho siya para kumita. Kumita raw, baka naghahanap lang iyon ng mapagtataguan. Ganoon siyang klaseng tao. Kapag may utang, nagtatago. Kapag hindi na makapagtago, tumatakas. Kapag hindi na makatakbo, lumuluhod. Pagkatapos lumuhod, magtatago ulit. 15 taon na wala pa ring pinagbago. Xiao Yun. Malaki na ang tiyan mo. Pero ipinagtatanggol mo pa rin siya. Kung talagang mahalaga ka sa kanya, paano niya nagawang isugal ang buong pamilya? Muntik na niyang ipatalo pati ang bahay na iniwan ng mga magulang mo. Ang babaeng ito ang tanga rin. Bihag na bihag ng isang sugarol. Hindi ganoon si Chuchan, nagbago na siya. Kalokohan, nagbabago ba ang likas na ugali ng aso? Kung kaya talaga niyang magbago, ako mismo, si Hujun, ay puputulin ko ang ulo ko at ipapaapak sa iyo na parang bola. Kung talagang kayang magbago ni Chuchan, hindi na rin kakain ng dumi ang malaking aso sa bungad ng ngayon. Maniwala ka o hindi, nasa iyo yan. Lenwe. Sabi niya, aalis siya para kumita. Isang hamak na sugarol, kikita ng pera. Gamit ang mga basurang gamit niya. Sa tingin ko, pupunta lang siya sa pasugalan para mangutang at bumawi. Mag-ingat ka, baka lalo pa siyang mabaon sa utang. Huwag kang magsinungaling, nangako na siya sa akin. Hindi na siya magsusugal. Naniniwala ka rin sa pangako ng isang sugarol. Qin Yun. Ano ba ang nakikita mo sa kanya? Gusto mo ba siya dahil kaya niyang magsugal dahil mahirap siya? O dahil sanay siyang magsinungaling nang hindi kumukurap? Malaki na ang tiyan mo. Ni mainit na kanin ay hindi mo makain. Pero ipinagtatanggol mo pa rin siya. Ikaw nga, Qin Yun. Tanga ka ba at ipinagtatanggol mo pa rin siya rito? Baka iwan ka lang niya at tumakas. Tama. Sa tingin ko, tumakas na si Chuchan. Ganoon siyang klaseng tao. Walang hindi kayang gawin ng taong iyon, Xiao Yun. Tumakas na ang asawa mo. Ikaw ang kailangang magbayad ng mga utang niya. Tumakas na ang asawa mo. Ikaw ang kailangang magbayad ng mga utang niya. Hindi po, Aling Zhang. Maniwala po kayo sa akin. Talagang umalis siya para kumita. Dati siyang walang hiya. Pero iba siya ngayon. Iba, ano ang ipinagbago? Mas malaki na ba ang isinusugal niya kaysa dati? O bago na ang paraan niya ng panloloko? Sinasabi ko sa'yo. Ganyan na siya habang buhay. Putik na hindi maitutuwid. Hindi siya putik. Ikaw ang nagbubulag-bulagan. Alam ito ng buong nayon. Ikaw lang ang walang alam. Mga kapitbahay, tumakas na ang walang hiyang si Chuchan. Kailangan nating mabawi ang pera natin. Sa akin mapupunta ang bahay na ito. Kunin niyo kahit ano sa loob. Sige, ubusin niyo ang laman ng bahay ni Chuchan. Pero walang gagalaw. Walang sinumang gagalaw. Ano na, Xiao Yun? Balak mo bang takasan ang utang? Sabi ni Chuchan. Uwi siya ngayong araw na may dalang pera. Hindi matatapos ang araw na ito. Nang walang sinumang humawak sa inyo. Sige, titignan ko kung maglalakas loob pang umuwi ang sugarol na yon. Gabi na, nasaan na ang tao? Babalik siya. Sabi niya, babalik siya. Umaasa ka pa rin kahit hanggang ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Tumakas na si Chuchan. Ang bulok na sugarol na iyon, ano ang ipambabayad niya sa 150,000 buhay niya? Xiao Yun, magising ka na sa katotohanan. Ang taong si Chuchan, ni minsan ay hindi nagsabi ng totoo. Kahit hintayin mo pa ang bukang liwayway bukas. Hindi pa rin siya makakabalik. Naku, tama na. Tama na. Mahirap talaga ang buhay kapag napangasawa ang ganitong tao. Pero siya rin ang pumili ng sarili niyang paghihirap. May pumilit ba sa kanya na pakasalan siya? Sarili niya ang tumalon sa hukay ng apoy. Xiao Yun, huling beses na kitang tatanungin. Saan talaga nagpunta si Chuchan? Xiao Yun, huling beses na kitang tatanungin. Saan talaga nagpunta si Chuchan? Kung sasabihin mo,
Medyo mababawasan ang paghihirap mo. Kung hindi, kukunin ko ang bahay na ito ngayong gabi. Hindi siya tumakas. Hindi siya tumakas. Siguradong babalik siya. Xiao Yun. Kasing uto ka rin ng walang kwentang asawa mo. Hindi ka iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ngayon mismo, ipapakita ko sa'yo. Kung gaano nga ba kahalaga ang lalaking pinakasalan mo. Hindi siya karapat-dapat hintayin kahit isang araw. Bitawan mo ako. Babalik si Chuchan. Ang asawa mong sugarol. Malamang ay tumakas na sa kabilang bundok. At ikaw, naghihintay pa rin na parang tanga. Kung hindi ko siya pakakawalan, hindi niya ako lolokohin. Hindi ka niya lolokohin. Ilang beses ka na ba niyang niloko? Noong una, sinabi niyang pakakasalan ka niya para mamuhay kayo ng maayos. Pero ano ang nangyari? Ang mesa ng sugal ang tunay niyang tahanan. Buntis ka na. Ni mainit na sabaw ay hindi ka man lang niya naihain. At naniniwala ka pa sa ganitong lalaki. Tanga ka talaga. Alam ng buong baryo kung anong klaseng tao siya. Ikaw na lang ang patuloy na nagtuturing sa kanya na kayamanan. Karapat-dapat ba siya sa'yo? Hindi siya karapat-dapat kahit sa isang hibla ng damong nasa ilalim ng paa mo. Bitawan mo siya. Chuchan, nakabalik ka na. Totoo ngang nakabalik ka. Xiao Yun, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Buong panahong naniwala ako sa'yo. Pati ang puhunan at tubo. Sapat ba? Ilabas ang katibayan ng utang. Sapat ba ang 150,000? Saan mo nakuha ang ganoon karaming pera? Hindi mo na kailangang pakialaman yon. Ilabas ang katibayan ng utang, kunin ang pera at umalis ka. Hujun, hindi ibig sabihin na minamaliit mo si Chuchan. Ay maaari mo nang sabihin peke ang mga paninda namin. Paano magiging peke, pati ang perang iyan, tinatanggap mo naman. Chuchan, sinuwerte ka lang. Naku, Chuchan. Sabi ko na nga ba may mararating ka. Sa loob lang ng 3 araw, kumita ka agad ng 150,000. Kahanga-hanga talaga. Noon pa man ay naniniwala na kami sa'yo. Chuchan, tiyak na yayaman ka balang araw. Mga kapitbahay. Ako si Chuchan, kapag sinabi ko, ginagawa ko. Ngayong araw, babayaran ko ng buo ang lahat ng utang. Sino ang mauuna? Ako si Chuchan, kapag sinabi ko, ginagawa ko. Ngayong araw, babayaran ko ng buo ang lahat ng utang. Sino ang mauuna? Ako ang mauuna. Aling Zhang, narito ang 1,000 para sa'yo. Mang Li, narito ang 800 para sa'yo. Qiu Chen, narito ang 200 para sa'yo. Hahaha. Sige na, mga kapitbahay. Bayad na ngayon ang lahat ng utang. Umuwi na kayong lahat. Chuchan, bibili ka pa ba ng mga lumang gamit? Bibili ka pa ba sa hinaharap? May ilan pa kaming gamit sa bahay. Kahit ilan pa yan, bibilhin ko lahat. Kakapasa pa lang sa kamay mo, hindi pa nga umiinit. Pagkurap mo, wala na agad. Gaano katagal nang nakapatong sa balikat natin ang mga utang na yon? Kahit gumastos tayo. Malinis na ang lahat ng utang natin. Mas masaya pa ito kaysa kumita ng pera. Tama, bayad na lahat ng utang natin ngayong araw. Wala na tayong utang, kaya magaan na ang pakiramdam natin. Pero hindi pa rin ako panatag. Nakasangla pa rin sa tindahan ng Antigo ang mangkok na yon. Pero hindi pa rin ako panatag. Nakasangla pa rin sa tindahan ng Antigo ang mangkok na yon. Hindi ba niyo na ibenta ang mangkok? Hindi. Hindi marunong tumingin sa halaga ang may-ari. 30,000 lang ang gusto niyang ibayad. Isinangla iyon ni Chuchan sa halagang 200,000. Kailangan nating maglabas ng 300,000 para matubos iyon. Huwag kang magmadali. Matapos bayaran ng utang, may mahigit 40,000 pa tayo. Puhunan iyan. Bukas, magpapatuloy tayo sa pagbili. Pero paano si Hujon? Nalugi siya ngayong araw. Tiyak na hindi niya palalampasin yon. Makitid ang isip ng taong iyon. Matagal na niyang gustong mapasa kanya ang bahay at lupa niyo. Tiyak na gagawa siya ng gulo. Ano ang dapat nating ikatakot? Kung hindi siya pupunta, malulungkot pa ako dahil wala akong pagkakataong turuan siya ng leksyon. Tama, basta hindi tayo magnanakaw, magsusugal o mangagaw. Ano ang magagawa niya sa atin? Sa loob lang ng 3 araw, kumita si Chutia ng 200,000 mula sa tambak na kalat na yon. Kaya rin niyang kumita ng ganoong halaga. Hindi natin kaya. Kuya Jun, ano ang ibig mong sabihin? Hahaha.
Aling Zhang, saan kayo pupunta? Ay, hindi mo pa ba alam? Bumibili rin si Hujon. At mas mataas ang presyo niyang ibinibigay kaysa sayo. Hindi na ako makapagsasalita. Kailangan ko nang magmadali. Kapag nahuli ako, wala nang matitira para sa akin. Ang walang hiyang Hujun na yan. Nakita lang niyang yumayaman tayo, naiinggit na agad. Bumibili ako sa mataas na presyo. Bumibili ako sa mataas na presyo. Mga lumang gamit, lumang muebles, tanso at bakal na kalawangin. Bibilhin ko lahat. 50% mas mataas kaysa sa presyo ni Chu Chen. Mga kapitbahay, huwag ninyong ibenta sa walang pusong iyon. Sa akin niyo ibenta. Hujun, magkano ang ibibigay mo sa tansong palanggana na ito? 20. Mas mapagbigay ako kaysa kay Chu Chen, hindi ba? Hujun, ano ang ibig mong sabihin? Inaagaw mo ang negosyong ito. Bakit, kayo lang ba ang pwedeng gumawa ng negosyong ito? Ikaw, Chu Chen, isang dating sugarol na biglang umangat. Ngayon gusto mo nang magmonopolyo. Mga kapitbahay, alam ninyong lahat kung gaano kababa ang presyo ni Chu Chen. Alam niyo iyan sa inyong puso. Ako si Hujun. Narito ako ngayon para mamudmod ng pera sa lahat. Chu Chen, paano maikukumpara sa akin ang kaunting pera na hawak mo? Mga lumang gamit sa baryo. Ako na ang bibili ng lahat. CJ. Halina kayo, tingnan nyo. Ilabas na ninyo ang mga lumang gamit sa bahay at ipagbili para may pera. Chu Chen, nagagawa mo pang tumawa. Kapag hindi pa tayo kumilos ngayon, ubusin ni Hujun ang lahat ng gamit. Hayaan mo siyang bumili. Hayaan mo siyang bumili, nababaliw ka na ba? Mas mataas ng 50% ang alok niya kaysa sa atin. Lahat ng taga-baryo ay nagsitakbuhan papunta sa kanya. Uwi tayong walang dala at walang kikitain. Tinanong kita, marunong ba si Hujun sa mga antigong gamit? Nakikilala ba niya kung ang isang bagay ay mula sa Shang at Zhou o mula sa mga sumunod na panahon? Nakikita ba niya ang pagkakaiba ng Tang Dynasty Imperial Kiln at karaniwang palayo? Napakaraming dapat malaman tungkol sa mga ito. Hindi lang sa katandaan na kasalalay ang halaga. Hindi porke sira, mahalagang kayamanan na. Hindi nga niya masabi kung ano ang mga binibili niya. Basta mataas ang presyo, bulag siyang bumibili. Kinukuha niya ang lahat, mabuti man o masama. Habang tumataas ang alok, lalo siyang mabilis bumili. At lalo rin siyang mabilis gumastos. Hujun, ang palayok na ito ay minana ko pa sa mga ninuno ko. Magkano ang alok mo? 50. 50? Hindi ba sinabi mong mas mataas ka ng 50% kaysa kay Chu Chen, 50 lang? Kalawang na ang bakal ng palayok mong iyan. 50 na nga, iyan na ang pabor ko sa'yo. Hindi ko ibebenta. Magandang gamit ito. Iyan basag na yan pero ipinagbibili mo pa. Basag man, ano mayon? Kaya manang iniwan pa ito ng lolo ko. Kung ayaw mo, ibibigay ko kay Chu Chen. 20, hindi pwede, hindi bababa sa 200. Ikaw. Sige, 200 na. Napakatanga mo. Pati basura, binibili mo. Malulugi ka ng todo. Bakit hindi ka nalang bumili ng kahit ano? Umuwi na tayo. Hindi ba siya bumibili ng mga gamit? Ayusin na lang natin ang mga kalat sa bahay. Ibenta natin lahat sa kanya. Ang mga sirang gamit na ito. Walang bumibili kahit sa junk shop. Sakto, mapapamura siya. Ano ang pakay mo rito? Mga sirang gamit na nakatambak sa bahay namin. Hindi mga lumang antigong gamit ang mga ito. Balak kong ipabenta ang mga ito. Hindi ba mataas ang presyo ng bili mo? Kaya dinala ko rito. Akala mo ba basurahan ang tindahan ko? Kung ayaw mo, umalis ka. Wala ka talagang paningin sa halaga. Teka. Mga antigong gamit din ang mga ito. Siyempre, mga minana pa ito mula sa panahon ng lolo ko. Kung hindi, paano mo akalaing kikita ako ng 200,000 sa loob ng 3 araw? Sandali, bakit ang bait mo sa akin, Chu Chen? May pera ka naman. Bakit hindi ikaw ang kumita, sa akin mo pa ipinapasa? Mahirap at magastos kolektahin ang mga gamit na ito. Bukod pa roon, hindi naman mas malaki ang puhunan ko kaysa sayo. Hindi kita kayang talunin sa kita. Hehe, marunong ka palang makiramdam. Sige, bibilhin ko na. Isang kariton lahat, 50 ang bayad ko. 50, hindi pwede, 100. At 100 bawat piraso. 100 bawat piraso, bakit hindi ka nalang mangagaw? Masyado bang mahal, sige. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pero wala kayong silbi. Ako pa ang kailangang maghanap ng pagkakakitaan para sa inyo. Teka, 100 na nga, 100. Bibilhin ko. Hindi ba isang bunton lang ito ng sirang gamit? Talaga bang bibilhin mo? Bibilhin ko. Chu Chen, paano mo nagawang mag-alok ng ganoon kamahal? Imposibleng lahat ito ay basura. Basta may isang tunay.
Kumikita na tayo roon. Hujon, nakapagpasya ka na ba? Gusto mo ba o ayaw mo? Gusto ko. Chu Chen. Kapag binili mo, hindi na pwedeng bawiin. Huwag kang magsisi pagkatapos. Huwag kang mag-alala, may mga patakaran tayo. Naiintindihan ko. Kahit sino pa siya. Nagkamali lang siya ng pagkakakita. Kaya pala niloloko siya ng iba. Aba, yumaman tayo. Halika na. Ibenta natin at kumita. Hahaha. Naku. Chu Chen, sobra ka na talaga. Akala ng lokong ito, nakapulot na siya ng kayamanan. Ano namang masama roon? Sa negosyong ito, talas ng mata ang puhunan. Kung kaya mo, kumita ka ng daan-daang libo o milyon. Karapatan mo yon. Wala ka kasing kakayahan. Sayang naman. Panindigan mo na lang. Pero napakarami ng nakolekta ni Hujon. Siguradong may kayamanan doon. Paano kung talagang yumaman siya? Kung mangyari man, galing niya yon. Mas masakit pa sa akin na makita siyang kumikita kaysa sa matalo ako. Huwag kang mag-alala. Kahit may magagandang bagay siya, kailangan pa rin niya ng taong marunong kumilala ng tunay na halaga. Ano ba ang ginagawa ninyo? Boss, ihanda mo na ang pera. Puro kayamanan ang nandito. Kayamanan. Napakarami nito. Siyempre naman. Gumastos ako ng mahigit 100,000 para makolekta ang mga lumang bagay na ito. Ginagarantiya kong lahat ay antigo. CJ, kung totoong antigo ang laman ng mga ito, bibilhin ko lahat kahit magkano pa. Ito ba ang sinasabing niyong mga antigo? Tama, boss. Napakarami. Hindi ba dapat umabot man lang sa ilang milyon? Lene, niloloko ninyo yata ako. Bunton lang ng basura ito tapos hinihingan niyo ako ng daan-daang libo. Mukhang naghahanap kayo ng gulo. Itapon niyo sila kasama ng bunton ng basurang ito. Aray. Aray, aray, aray. Huwag na kayong magpakita sa akin. Kuya Jun, niloko tayo ng lalaking si Chu Chen. Umalis na tayo. Hanapin natin siya. Yuyuan, hindi mahalaga ang bagay na ito kaya ayoko na. Ayaw mo, bakit ayaw mo na? Hindi ba kamakailan ay kinukuha mo ang kahit ano? Hindi lahat ng bagay ay may halaga, Chu Chen. Magaspang ang pagkakagawa nito. Hindi rin sapat ang tanda nito. Itago mo na lang at gamitin. Lahat kayo, umuwi at maghanap sa bahay nyo. Tingnan niyo kung may mga bagay na maayos pang napangalagaan. Baka may inukit na disenyo o bagay na hindi niyo matiyak ang halaga. Pupuntahan ko kayo at ako na ang bibili. Chu Chen, yan na lang ba ang mga bagay sa baryong ito? Nakolekta na natin ang lahat ng dapat kolektahin. Ano na ang gagawin natin pagkatapos? Huwag kang mag-alala, siguradong may magagandang bagay pa sa ibang baryo. Hindi lang nila napapansin. Hindi nila alam ang halaga. Pero may dahilan ang pag-aalala mo. Hindi tayo pwedeng sa isang baryo lang bumili. Siguradong may mga antigong gamit din sa ibang baryo. Palakihin natin ang negosyong ito. Kakayanin ba natin? Wala naman akong alam sa mga antigo. Aba, kung magsalita ka naman. Walang taong marunong agad sa simula. Kung hindi marunong, matuto. Sa dati kong buhay, matapos kong mapalampas ang mga antigong gamit ng pamilya, pinag-aralan ko ng mabuti ang larangang ito. Mahirap makahanap ng tunay na gamit sa gitna ng sandamakmak na peke. Pero sa mga baryong sakop ng 10 kilometro sa paligid, madaling makilala ang magagandang gamit. Ito lang muna ang bibilhin natin ngayon. Kapag isinama ang perang ibinayad ni Hujun sa ilang basurang binili niya sa atin, malapit na sa 300,000 ang halaga. Kapag dumating ang araw na yon, mababawi na natin ang mangkok. Chu Chen, paano mo nagawang lokohin ako? Hujun, huwag mo akong pagbintangan ng walang batayan. Kailan ba kita niloko? Chu Chen, ipinagbili mo sa akin ang tambak na basurang ito. Kung hindi panloloko iyon, ano pa? Hujun, sobra ka na sa pagiging hindi makatarungan. Malinaw naman ang presyo sa bentahan. Ikaw mismo ang pumayag kaya huwag mo akong sisihin. Kalokohan. Kung hindi mo kami niloko at sinabing mga antigo ang mga ito, bibili ba kami? Kailan ko ba sinabi na mga antigo ang mga ito? Ang sabi ko, mga lumang gamit itong ipinamana ng ating mga ninuno. Wala akong nilokong kahit sino. Ikaw ang nagkamali ng tingin kaya huwag mong sisihin ang iba. Ikaw. Tama na, Hujun. Kung wala kang mata ng eksperto, huwag kang makialam sa mga palayo. Sarili mong kakulangan yan. Huwag mong ibunton sa iba. Chu Chen. Wala akong pakialam sa mga yan. Hindi pa tapos ang usapan natin ngayong araw. Kapag hindi mo ito inaasikaso,
Huwag mong asahang makakaalis ka. Hujun, mukhang naghahanap ka ng gulo. Gusto mo bang makipag-away? Ha? Sige, Hujun. Ako ang mananagot. Talaga bang kaya mong managot? Walang duda. Ang mga lumang gamit na ito, kapag pinagsama-sama ang halaga, 100. Bibilhin ko. Ano? 100. 100. Mahigit 100,000 ang ginastos ko sa pagbili ng mga ito. Chuchen. Mahigit 100,000 ang ginastos ko rito. Tapos gusto mong makuha ang lahat sa 100. Managinip ka na lang. Bahala ka. Dahil mabait ako, pumayag akong bilhin ang mga ito sa halagang 100. Kung hindi, dalhin mo ang mga basurang iyan sa bilihan ng kalakal. Kahit 1 sentimo, hindi sila abot. Pag-isipan mong mabuti. CJ. 100 na nga. Ayos na. Iwan mo ang mga gamit at umalis ka na. Chuchen, ang mga basurang ito ay tayo mismo ang nagbenta sa kanya. Bakit mo pa binili ulit? Basura lang ang ipinagbili natin sa kanya. Hindi puro basura ang nakolekta niya sa mga kababaryo natin. May mga tunay na. Napakabulag ni Hujun. Napakaraming kayamanang nasa harapan niya pero hindi niya nakilala. Tara na. Ibenta natin ang lahat ng ito. Bawiin natin ang mangkok. Ikaw na naman. Ano na namang magandang dala mo ngayon? Boss. 2 bagay. Patingin nga po. Ang pinturang ito. Saan mo ito nakuha? Binili ko lang sa kung saan-saan. Tunay itong gawa ng isang tanyag na alagad ng sining noong dinastyang Ming. Napakaganda pa ng pagkakapreserba. Bihira nang makakita nito sa pamilihan. Bibigyan kita ng 500,000. Ibebenta mo ba? Diretso kakausap, boss. Paano naman ang mga tansong barya? May ilan sa mga ito na tunay. Magagandang bagay na bihira makita. Magkano lahat ng ito? Dagdagan ko ng 200,000. 700,000 lahat para sa 2 bagay. Boss. Ayos na ang pera. Paano naman ang mangkok? Balak naming tubusin. Chuchen. Ang mangkok na nagkakahalaga ng 200,000. Talaga bang magbabayad ka ng 300,000 para matubos ito? Ganito na lang. Dadagdagan ko ng 100,000. Para maging 300,000 ang kabuuan. Tulad ng ibang antigong bagay. Ibenta mo na rin sa akin. Napagkasunduan na natin noon, boss. Huwag mong sabihin babawi ka ngayon. Boss, hindi sa ayaw kong ibenta. Kundi ang mangkok na yon ay iniwan ng lolo ko. Mahalaga yun sa akin. Hay. Sige na nga. Talagang maganda ang kondisyon ng mangkok na ito. Gustong gusto ko pa naman ito. Tutuusin mo talaga ito. Medyo nanghihinayang pa ako. Boss. Kumikita ka ng 100,000 sa transaksyong ito. Magpasalamat ka na lang ng tahimik. Sige na, tama na. Kunin mo na ang mga gamit niyo. Sa susunod, huwag mong kalimutan ang dati mong suki. Boss. Maraming salamat po sa panahong ito. Mas mahalaga sa puso ko ang mangkok na ito kaysa sa pera. Kapag naubos ang pera, maaari pa tayong kumita ulit. Pero ang mangkok na ito ay pamana ng pamilya. Sige, marunong kang umunawa. Umalis ka na. Huwag mo akong paiyakin sa drama mo. Negosyo. Chuchen. May 400,000 tayo. Kahit habang buhay, hindi natin mauubos iyon. Kapag naibenta na ang mangkok. Lalo nang hindi na natin kailangang mag-alala. Bakit kailangan pa nating magnegosyo? Wala ka na bang ibang pangarap? Hindi pwedeng galawin ang mangkok na ito. 400,000. Malaki pakinggan sa ngayon. Pero paglipas ng ilang dekada, maliit na halaga lang iyan. CJ. May kakayahan ka naman. Makikinig ako sa'yo. Kung ano ang sabi mong gawin, iyon ang gagawin natin. Ang mga antigong bagay. Walang nakakaalam nito sa buong baryo. Ito na ang pagkakataon natin. Simula bukas. Maghihiwalay tayo at bibili sa iba't ibang baryo. Maghihiwalay. Hindi pwede yan. Wala akong alam sa mga yan. Paano kung puro basura lang ang mabili ko? Kung hindi mo alam, matuto ka. Lalo na ngayon. Sinong nagsabing tunay na antigong bagay lang ang kumikita? Ano nang ibig mong sabihin, kahit hindi tunay na antigo, pwede pa rin kumita? Ikaw na ang mamili. Basta maganda ang kondisyon at matagal na ang pinagmulan. Kukunin natin lahat. Iuwi muna natin, saka na natin isipin.
Susundin ko ang sabi mo. Pero sasabihin ko na sa'yo ngayon pa lang. Kapag puro sira at walang kwenta ang naiuwi ko, huwag mo akong sisihin. Bakit naman kita sisisihin? Kapag nalugi, ako na ang sasagot. Kapag kumita, kalahati ang sayo. Hahaha. Ayos na rin yan. Mang Lee. Ang mangkok na ito ninyo, ginagamit ba sa pagpapakain ng manok? Pwede ko bang tingnan? Walang duda. Mangkok ito mula sa mga katutubong hurno noong dinastyang Song. Hindi man kasing halaga ng mangkok na may gintong gilid. Pero tiyak na nagkakahalaga ito ng 10,000 libo. Mang Lee. Nagustuhan ko ang mangkok na ito. Ibenta niyo sa akin sa halagang 20. Ayos ba? Bumili na lang kayo ng bagong lalagyan ng pakain ng manok. Kayong mga tagalungsod, ang weird niyo talaga. Kahit basag na mangkok, binibili niyo. Mang Lee. Ang 10 ito, bayad na sa pagtulong niyo. Tulungan niyo akong ipakalat sa buong baryo. Na bumibili ako ng mga lumang gamit dito. Kahit sino ang may lumang gamit, antigong muebles, tapayan o garapon. Pwede nilang dalhin dito at ibenta. Ako ang magbabayad at bibili. May ganyang magandang pagkakataon pala. Sige, tutulungan kitang maghanap ng mga tao. Pati basag na mangkok ng manok, 20 ang bayad. May ganoon din kami sa bahay. Maghintay ka. Tingnan mo muna ang sa akin. May lumang tapayan kami na 3 henerasyon nang ipinapasa. Isa-isahin natin, may parte ang lahat. Kumusta? May halaga ba ang salaming ito? Ang mga ukit sa tansong salaming ito ay mula sa dinastyang Tang. Naaalala ko, may kahalintulad nito sa dati kong buhay. Naibenta yon sa subasta sa halagang 100,000. Maganda ang kondisyon ng salaming ito. Bibigyan kita ng 100. Ibebenta mo ba o hindi? Sige, ibebenta ko na. 100. Halos katumbas na yan ng 2 buwan kong sahod. Ay! Ito ay panulat na ginamit ng isang tanyag na dalubhasa noong dinastyang Qing. May pirma ng gumawa sa katawan ng panulat. Malaki ang halaga nito. Bibigyan kita ng 70 para sa panulat na ito. Ibebenta mo ba? 70. 70 para sa lumang panulat na ito. Mga kasama, sapat na ang nakolekta natin ngayong araw. Humihingi ako ng kaunting tulong sa inyo. Nakatira ako sa karatig na baryo. Kapag may lumang gamit ang kahit sino sa inyo, diretso kayong lumapit sa akin. Mas mataas ang tawad ko kaysa sa iba. Basta maganda ang bagay. Hindi problema ang pera. Sige, bata, mapagbigay ka. Kapag may magagandang bagay, ikaw agad ang hahanapin namin. Uminom ka muna ng tubig. Magdamag tayong abala. Hindi ako pagod. Hindi ka pa pagod. Umaabot na sa baba mo ang pawis. Pagbalik natin, ni isang subo ay hindi ka pa nakakain. Magdamag kang nakayuko rito at nagpupunas. Chuchen, naiuwi ko na lahat ng gamit. Pero hindi ko alam kung talagang may halaga ang mga ito. Kung tutuusin, ginawa ko lang ang sinabi mo. Maganda ang kondisyon. Bibilhin ko lahat ng matatagal na. Sige, ilapag muna natin dyan. Salamat sa pagod mo. Pumasok ka muna at uminom ng tubig. Chuchen, kailan natin dadalhin sa tindahan ng Antigo para ibenta ang lahat ng ito? Hindi ako mapakali sa pananabik. Hindi na tayo pupunta sa tindahan ng Antigo. Kung ganoon, paano natin ibebenta? Wala naman tayong kakilalang makakakilala sa mga ito. Mas madali nga kung sa tindahan ng Antigo. Pero habang buhay na lang tayong magtatrabaho para sa iba. Ang mga ito, tayo na mismo ang magbenta. Pati yung mga hindi gaanong mahalaga, maibebenta rin natin. Sa tingin mo, kakayanin natin? Hindi ba sabi mo, 1 o 2 piraso lang mula sa pamilya Li ang mahalaga? Bakit hindi kakayanin? Alam mong peke ang mga yon. Hindi naman yon alam ng iba. Pero hindi ba panlilin lang yon? Sa trabahong ito, mata ang puhunan. Nagkamali lang ng tingin. Ibig sabihin, kulang pa sa husay. Kaya hindi mo masisisi ang iba. Kung sakaling magkamali ako ng tingin. At mapagkamalan kong basura ang isang kayamanan. Kahit malugi ako, kailangan kong tanggapin. Magkano mo ibebenta ito? 150,000. Mukhang mula sa dinastyang Han. Pero maaari ring mula sa dinastyang Song.
Paano naman itong tiapot? Tiapot na luwad na kulay ube. 35,000. Isama mo na rin ang mga tasa sa tabi. Sige, gusto ko ang tiapot na ito. Bibilhin ko. Chuchen. 50,000 at naibenta na agad. Chuchen, ang bilis naman dumating ng pera na ito. Dahil marunong siya. May alam siya sa pinapasok niya. Chuchen, sabihin mo ang totoo. Magkano talaga ang halaga ng tiapot na yon? Kasama ang mga tasa, 40,000 lahat. Kung ganoon, kumita tayo ng 10,000. Paano mo naman kinalkula yon? 30,000 ko nakuha ang tiapot na ito. Kumita tayo ng 49,000 at 900. Chuchen, ikaw talaga ang mas marunong kumita ng pera. Ikwento mo nga sa akin. Paano mo ba nakikilala ang mga antigong ito? Kuya Jun, talagang nakabangon na si Chuchen mula sa pagsusugal. Nakabili pa nga siya ng motorsiklo. Sa tingin mo, magkano na talaga ang kinita niya? Saan ko malalaman? 150,000 sa loob lang ng 3 araw. Napakaiksi pa ng panahong lumipas. Pero nakasakay na siya sa motorsiklo. Ano ba talaga ang nangyayari kay Chuchen? Bumibili lang naman siya ng mga sirang gamit. Bakit siya ang yumayaman, hindi ako matanggap? Kung hindi mo matanggap, ano naman ang magagawa mo? Pinaghirapan kong lokohin siya para makuha ang 150,000. Pero nawala rin ang puhunan ko. Kuya Jun, hindi natin makilala kung alin ang tunay na kayamanan. Hindi ba kayang makilala ni Chuchen? Siguradong mahalaga ang mga kinokolekta niya sa bahay. Hindi natin makilala ang mga yon. Direkta na lang nating nakawin ang mga yon. Ano man ang kolektahin niya, iyon ang nanakawin natin. Lene. Sige, nakawin natin ang mga gamit niya. Chuchen, simula bukas, hindi na muna ako sasama sa'yo. Bakit? Chuchen, sumikat na rin ang pangalan mo. Hindi mo na ako kailangang maghanap ng mga gamit. Kapag may lumang bagay ang mga tao, sila na mismo ang lalapit sa'yo. Gusto ko munang magtrabaho sa isang tindahan ng antigo. Para matuto ako ng tunay na kasanayan. At para makatulong din ako sa'yo balang araw. CJ. Pagdating ng araw, magbubukas tayo ng sarili nating antigong tindahan. At ikaw ang magiging tagapamahala. Nga pala, pag-uwi ko kanina. Nakita ko si Hujun at ang dalawa niyang kasama. Palakad-lakad sa labas ng bakuran natin at sumisilip sa loob. Mukhang masama ang balak nila. Mag-ingat ka. Chuchen. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Kuya Jun. Ang dami nito. Hindi natin kayang dalhin lahat. Alin ang pinakamahal? Ang tanga mo. Ano namang magandang bagay ang ilalagay sa bakuran? Tiyak na nasa loob ng bahay ang tunay na kayamanan. Tiyak na mahalaga ang gintong mangkok na ito. Ha? Tikman mo ang kamao ko. Tatakbo ka pa. Hujon. Hindi maliit ang tapang mo. Nangangahas ka pang magnakaw. Chuchen. Hindi ka natutulog. Lene. May masama kang binabalak. Paano ako makatutulog? Hujun, alam kong wala kang ginagawang mabuti. Ngayong araw, lagot ka. Chuchen, nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako ulit. Patawarin mo na ako, Hujun. Noong nagpakana ka laban sa akin at ipinabaon ako sa utang na 150,000 dahil sa sugal. Naisip mo ba akong patawarin? Noong sinamantala mong wala ako sa bahay. At nagdala ka ng mga tao para pilitin si Xiao Yun na ibigay ang bahay. Naisip mo ba akong patawarin? Chuchen. Seryoso, hindi na ako ulit. Patawarin mo ako ngayon. Hindi na kita guguluhin kailanman. Nagpakana ka para agawin ang bahay at lupa ko. Nang hindi mo maagaw ang negosyo ko, magnanakaw ka naman. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko pa. Sino ang nakaalam kung ano pa ang gagawin mo sa susunod? Ngayon, kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Xiao Yun. Pumunta ka at tumawag ng mga tao. Ipaalam mo sa pulis. Lene.
Sa wakas, nawala na rin ang salot na yon. Alam kong hindi siya basta susuko. Kaya kailangan nating maging alerto araw-araw. Sa wakas, makapamumuhay na tayo ng payapa. Xiao Yun. Malaki-laki na rin ang kinita natin nitong mga nakaraang araw. Balak kong bumili ng pwesto sa lungsod. At magbukas ng sarili nating tindahan. Naisip ko na rin ang pangalan. Shen Yun Antique Shop. Kumusta? Saan ka man pumunta, sasama ako. Shen Yun Antique Shop. Ang ganda ng pangalan. Paano naman ako? Ako ba ang tagapamahala? Ikaw ang tagapamahala. Ako ang boss. Narito ang misis ng boss. Hehe. Mag-ingat ka. Ayos na. Chu Chen. Kailan kaya maibebenta ang mangkok na ito? Kailan kaya ito mabebenta? Darating din ang araw na yon. Marami pang magagandang bagay sa buong nayon at karatig lugar. Hahanapin ko sila isa-isa. At ibabalik ko sila sa liwanag.